Diretso tayo ng Pasay muna. Meron pong bangkay ng matandang babae ang natagpuan sa Barangay 172, Zone 17. Ang biktima ay nakilalang si Rosita Daquingan alias Sharon. 60 anyos na ito, Tubong Mountain Province. Sa inisyal na investigasyon, walang permanenteng tirahan yung biktima pero ito'y namamasukan paminsan-minsan bilang dishwasher at labandera. Isang kaibigan na nakakita sa bangkay ni Daquingan sa kanyang tinutuluyan sa Pasay kahapon. Iniala ho ng mga iniinala namang namatay dahil sa katandaan ho ang biktima dahil wala itong anumang galo sa natanda ho ng pananakit. Gayunpaman ay iniimbestigahan ho ng mga otoridad ang insidente. Sa Quezon City naman, pinasok po ng mga miyembro ng Acetylene Gang isang money changer. Ayon sa Quezon City Police District Station 7, gumawa ng tunnel yung mga suspect papuntang Emerald Money Changer at kagabi lamang ito na-discover. Pinutol din ng mga hindi pa kilalang suspect yung CCTV camera kable nun at saka po yung alarm system ng money changer. Nabatid na nilagyan ng acetylene ang pinaglagyan ng pera at natangay ang abot sa 800,000 pisong cash. Ikalawang beses nitong nilooban, kaya naman hinala ng pulisyang inside job ang pagnanakaw. Ang paglilipat ho sa mga pamilyang nasa tabing ilog, minamadali na ho ng National Housing Authority. Oh, tama. Kasama natin sa balita, si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo mo. Minamadali na ng National Housing Authority na mailipat ang mga pamilyang naninirahan sa 8 major waterways sa buong Metro Manila sa pabahay ng gobyerno bago sumapit ang tag-ulan. Ayon kay NHA General Manager Atty. Chito Cruz, 19,000 pamilya na naninirahan sa tabing ilog ang target nilang mailipat ngayong taon sa pabahay ng pamahalaan sa Rodriguez Rizal at Bulacan. Pero sa ngayon anya, nasa 4,000 unit pa lamang ang napapagawa ng NHA na handa ng malipatan ng pamilya na magmumula sa tabing ilog. Prioridad naman ng NHA ang 2,000 pamilya na naninirahan sa San Juan River at Tulyan River maging sa Pasig River bago magtag-ulan para maiwasan ang anumang trahedya dahil sa pagtaas ng tubig sa mga ilog sa panahon ng tag-ulan. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak Armen. Ikaw nga. Sa Quezon City muna, isahing caretaker ang hinold up sa kahabaan ng EDSA sa Kamuning. Ang biktima ay nakilalang si Marites Toquero, residente ng Barangay Pinyahan. At sa kanyang salaysay, naglalakad lamang siya kagabi sa EDSA. Nang lapitan siya ng isang lalaki at tinutukan ng baril. Wala na ho nagawa ang biktima sa pilitang kinuha sa kanyang bitbit niyang 9,000 piso. At saka, kumaripas ho ng takbo. At pinaghanap na ho ngayon ng pulisya. Good luck sa ang suspect habang patuloy ang investigasyon ng QCPD Station 10. Penta po ang Quezon City dahil Quezon City pa rin to. Naman. Isang kasambahay ang pinaghanap ng otoridad matapos tangayin ang mga malagang gamit ng kanyang amo. Kinilala ng pulis ang suspect na si Nebres Valencia, taga Negros Oriental. Ang kwento ng biktima si Roberto Navida, 64 anyos, umalis lamang ng kanyang bahay at pagbalik niya wala ng kanyang kasambahay. Kasabay ng pagkalaho po ng suspect, nawala rin ang kanyang mamahaling laptop, cellphone, 3 relo, 1,000 pisong halaga, mga alahas. Meron pang 1,000 pesos cash. Kala ko 1,000 na nga. Yung halaga ng relo. Oo. Ngayon, tinutugis sa ng pulis si Valencia. Yan. Dali lamang. Ayun. Balik tayo ha. Patuloy ho kayo nakikinig sa mga balita natin ngayong umaga. Dito pa rin sa naglalagablab na mga balita na walang lumalabas. Yan. Ayan. Wala talaga. Yun. DZXL Bulat Palaro. NBA ba to? NBA? Philippine Women's Football Team. Football. Tumapos sa ikalawang pwesto ng Group B ang Philippine Women's Football Team, Malditas. Ganda ng pangalan sa tatapos ng AFC Asian Women's Cup qualifier na ginanap sa Bangladesh. Ayon ho kay Malditas head coach Ernie Mieras, naging maganda naman ang overall performance ng kupunan dahil ito ang unang international tournament na kanilang pinaglaruan. Kabilang sa mga tinalo ng Malditas ay Iran sa score na 6-0 at ang host country ay Bangladesh 4-0 kung saan natalo ho ang national team sa nilang laban sa Thailand. Inaasahan naman tataas ang world ranking ng Pilipinas dahil sa resulta ng laro sa AFC Cup. Sunod na pinaghahanda ng Malditas ay ang AFF Championship na gagawin ho sa buwan ng Setyembre. DZXL Showbiz
wala si Loli eh. Wala si Loli ngayon. Kahapon, wala kayong sabay. O, diba? Ay, asa mo dinala? Ni Loli kahapon. Wala. Di na nakabalik ha. Magkasama kayo kahapon ng tanghali. Kami ba? Kayo ni Way. Hindi. Wala din siya kahapon eh, ng tanghali. Balita ko, magkasama kayo. Ulit mo na. Ako may ibang kasama Iba. Pilya pa lang yung Loli ha. Pinuntahan. Pero, dako tayo dito. May showbiz muna. Ako na muna. Wala si, ito. Kung wala si Loli, nandito naman si Lolo. Baka si Lolo Calca nasa labas. Pwede. Si Bo Apo na lang. Bo Apo, andiyan ka ba? Ay, andito naman ako. Pwede naman siguro ako mag-shopping. Nagharap ko doon nung bata pa ako. Kung bata pa naman ho kayo. Salamat iyo. Naimbitahan na kumanta ang American Idol. At first, para kang adik Lolo ha. Mabika na lang ako ng alat. Dali lang. Tutuloy mo lang pangarap mo next week. Pwede mo siya matulog muna para tuloy-tuloy yung pangarap. Kakanta nga, kumanta na nga. Kumanta na nga yung American Idol first runner-up. Si Jessica. Kakanta pa lang. Jessica Sanchez sa National Memorial Day concert ng PBS ang ba't naman ito ang tugtog natin, dali lang ha. Isang minuto na lang. Naku, yung kinantahon ni Jessica ay God Bless America. Sa finale ho ng concert, kasama naman ang half Pinay na kumanta ang kanyang mga dating mga Season 12 American Idol na kasama. Hindi pala. Sina Candice Glover, kilala nyo ba yun? Ko hindi rin. Dancing with the Star finalist Catherine Jenkins. Yung mga kwanto eh. Sabi ni Jessica, espesyal ang pagkanta niya sa nasabing kokasyon dahil ang kanyang US Navy na amang si Gilbert ay ilang beses nang nagsilbi sa Iraq at Kuwait. Habang ang lolo naman na si Edward Bugay ay isa namang retired US Navy. Yan ang ating showbiz ngayon. Wala si Loli, pero what that? Tigas-gas. Ito na si Atras. Medyo si Bibi. Ulas. Ito ang balitang panghimaga. Nag-ground si PB. Nag-ground ka. Nag-ground na. Nahihiwa. Ay, naku, nahihiwa. Good morning mga kasama. Para naman po sa balitang panghimagas, nakupunta tayo sa Sao Paulo, Brazil. Pinagkakaguluhan ngayon ang video ng isang lalaki na tumakas sa bintana ng kwarto matapos na maagang umuwi ang mister ng kanyang kinakasamang babae. Makikita sa video na bumaba sa third floor ng bintana ang lalaki nang nakashorts lang gamit ang pinagtali-taling kumot habang nagtatalo naman ang mag-asawa sa balcony ng kanilang kwarto. Subalit masyadong maikli ang ginawang pagtali-tali ng kumot nang hindi pa nakakailang nakikilalang lalaki kung kaya't nanatili muna ito doon hanggang sa dumating ang mga bombero na may daladalang inflatable pad para sa kanyang babagsakan. Nailigtas naman ng lalaki at hindi rin nabuko ang relasyon nito sa babae. Umabot naman sa mahigit 930,000 views ang nakapanood sa nasabing video matapos itong i-upload sa loob lamang ng 2 araw. Yan. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sin Wonchong Sin Washer Phoebe Tatak Armen. DZXL Ulat Trapiko Live from Cubao, New York. Washington, Makati. Ito na. It's the one and only The Boy. Hey boy. Matraffic pa rin. Kararating lang yung Soko dito sa New York Street sa Cubao dahil nandito pa rin yung bangkay na nasa loob ng tricycle ng bangkay ng car wash boy na saksak ng kapwa niya car wash boy mula sa Colombia patungo sa EDSA, patungo sa Imperial, West Point, St. Mary's ay mabagal ang usad ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa EDSA.
Pero sa kabilang linya ay tuloy-tuloy bagyang bumabagal lamang kung galing EDSA naman patungo naman sa Colombia. Binabagtas ang New York pagdating sa kanto ng Fort Joe at New York dahil narito pa rin yung bangkay ng lalaki. Alright. Si Apo mo, andito pala ngayon? Apo Bo? Oo. Si Lolo Cal, kasama mo pa rin ba dyan? Pa rin ba siya? Kasama ko lagi. Ayun, Lolo Cal. Apo mo, ito si Lolo Cal. Lolo Cal. Gusto ko na yun, Babatiin ko lang. May fans na ako agad. Oo. Kaya ako, sige, sino yung Si Lola Tere. Nag-text. Ata, nag-enjoy akin Lolo Cal. Ako, Lolo Bo? Oo. Si Apo Boy, siya Caliri River sa Midnight Whisper ni Lola Tere. Oh, yun, si Lola Tere. Siya na ba? Babalik na ulit, di ba? Babalik na, mamaya ka, ating gabi. Oo. Lo. Ano Sige. po? Ang moto ni Rambo, Lo. Boto ni Rambo. Lo, ako na, Lo. Kaya ko ito. Huwag mo nang pagpilitan. Ano, tingin mo sa akin, huwag kang mabastos matanda. Hindi, Lo, hindi ako bastos. Sinasabi ko lang, masyado ka. Tama na, Lo. Ito na. Ang Tama na, Lo, moto. baka tamaan ka. Oo. Si Lolo talaga sumisingit eh. Ito, kasamang Buddy at Weng, yung moto natin, challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Wow. Sino yun? Si Jimmy Mendoza ng Dinig na sa buong mundo sa DCAR. Jimmy. Yan, at saka si Val Gonzales ng DCAR. Dami rin mga kasama natin na laging nakikinig dito sa atin. Yan. 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 Ang Tagalog kasamang Buddy at Weng. Si Tere, nag-text. Babalik na daw siya mamaya. At sobra na daw ang ginagawa mo sa kanyang programa. Napatunayan kong napakarami pala, milyon-milyon nakikinig sa kanya dahil mga text messages na hanggang ngayon pa yata pumapil pa, no? Yan ang dami talaga. Puro mael. Puro malikot ang malikain. Malikain. Malalambing yung mga yan. Malalambing. Sige, tama. Okay na. Ang Tagalog, ang hamon sa ating buhay ay kagiliw-giliw at ang malagpasan ang mga ito ang nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay. Ano yun? Sorry, hindi ko narinig. Pero okay lang. Sige, tuloy at overtime na tayo. Yan, kasamang Buddy at Weng, kasama mo sa New York para sa kasama nyo sa New York. Ano ba talaga? Washington ka ba, New York? Connecticut? The boy. Thank you, the boy. So kami naman ay exit na muna pero babalik mamayang tanghali. Dire-diretso mga naglalakab-labho ng mga balitang Takarimen. Yung napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Umaga na po tayo ngayon ng Martes, May 28, 2013. Yan. Salamat po sa pagpasensya sa ating tinig ngayon. Sana'y bumalik na ho to agad-agad. Sama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, LD Ustedes Primo Hermano. Ako si Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. At kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan.